Ang amoy ngang suno na langis at metal ay lumulutang sa mainit na simoy ng hangin ng Persian Gulf sa gabing iyon. Ito ang amoy ng pagkalugi at pagkawasak. Nakatayo ako sa tulay ng barko, nakatingin sa maitim na usok na umaakyat sa kalangitan sa malayo. Iyon ang labingang, isang malaking kargamento na kakasugot lang ng missile ilang oras na ang nakalipas. Ang lahat sa paligid ay tahimik. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan na puno ng nakatagong panganib. Bilang si Kapitan Victor, na halos buong buhay ay nasa laot, nakita ko na ang hindi mabilang na kalupitan ng dagat. Ngunit kakaiba ang gabing ito. Ang kipot ng Hormuz, ang arterya ng mundo, ay isinasara. Ang buong mundo ay nanginginig. Bago ka magpatuloy, huwag kalimutang magkomento kung saan ka nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil ang kuwento bukas ay tiyak na hindi mo dapat palampasin. Tumingin ako sa dilim. Ang dagat na dating pinakamayamang ruta ang kalakalan ay ngayon ang pinakamapanganib na lugar. Ang aking dambuhalang supertanker na may haba na mahigit 300 metro ay may kargang krudo na nakakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Para itong isang matabang balyena na lumalangoy sa gitna ng gutom na mga pating. Binago ni Hemea, armadong, rebelde ang kipot, na ito sa isang mainit na digmaan. Mayroon silang mga suicide drone, mga fast attack boat, at mga missile na handang pira-pirasuhin ang anumang barko na maglakas loob na dumaan. Ang presyo, enerhiya sa buong mundo ay tumaas ng labis. Bumagsak ang stock market. Ang mga pandaigdigang pinuno ay hindi mapakali, lahat ay natatakot. Ngunit hindi iyon ang aking problema. Ang aking tungkulin ay ihatid ang barkong ito at ang lahat ng langis sa patutunguhan nito, anuman ang mangyari. Hindi ako baguhang kapitan na kararating lang mula sa akademya. Nalibot ko na ang pinakapanganib na karagatan sa buong mundo. Alam kong sa ganitong sitwasyon, ang tanging makakapagligtas sa amin ay ang pinakamalakas na konvoy na barkong Pandigma, ang mga nangunggunang hukbong dagat sa mundo na may mga destroyer at state-of-the-art na air defense system. Sa loob ng maraming linggo, sinubukan ng mga hukbong dagat mula sa iba't ibang bansang kanluranin na patrolin ang lugar na ito, ngunit ang pagkalugi ay naktulak sa kanila na umatras. Ang pinaksamang fleet ay nagsimulang makalat. Walang gustong ipahama ang kanilang bilyong dolyar na barkong Pandigma sa murang drone na dumarating mula sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng tensyon na ito, ipinaalam sa akin ng command center na isang espesyal na puwersa ang mga ngasiwa sa pagprotekta sa aking barko sa koridor ng kamatayan na ito. Inaasahan kong makita ang watawat ng isang bansang kanluranin na pamilyar sa akin. Inaasahan kong makakita ng malalaking missile-guided patrol boat na magbibigay sa akin ng kapayapaan ng isip. Ngunit nang basahin ko ang konfirmasyon dokument na misyon, isang NGT ng pagamak ang sumilay sa aking muka. Ang hukbong dagat na inatasang magbantay sa dambuhalang supertanker na ito na nakakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ay ang hukbong dagat ng Pilipinas. BRP Jose Rizal yan ang pangalan ng frigate na magiging leader ng convoy. Nagtawa ako na mapakla. Ang hukbong dagat mula sa Timog Silangang Asya, ha? Kaya ba nilang harapin ang sangkaterbang drone at missile sa kipot ng Hormuz? Hindi ko maiwasang isipin na ito ang pinakamasamang biro para sa isang taong tulad ko na namuhay kasama ang hukbong dagat ng kanluran. Sa tingin ko, mahusay sila sa humanitarian aid o pagsasanay sa internasyonal na tubig, ngunit sa isang totoong digmaan na puno ng kamatayan, wala akong tiwala ni kaunti man lang. Ang aking pagmamatas at paggiling ay bumulag sa akin. Akala ko, sila ay isang puwersa lamang na ipinadala upang magpatahimik o punan ang butas na iniwan ng mga bansang makapangyarihan. Hindi ako naniniwala na ang frigate na iyon ay kayang protektahan ang aking barko. Sinabi ko sa aking matripulante na kailangan naming umasa sa aming sarili. Ihanda ang aming pribadong security team ng buong buo dahil hindi ko ipakakatiwala ang aming buhay sa isang hukbong dagat na sa tingin ko ay walang karanasan sa isang digmaan sa gitnang silangan. Nakasandal ako sa railings ng tulay ng barko. Umiinom ng itim na kape na kasingpait ng kasalukuyang sitwasyon. Naalala ko ang tugon na ipinadala ko sa aking amo. Nagprotesta ako ng husto.
Sinabi ko sa kanila na ito ay malinaw na pagpapakamatay. Ang pagdaan sa isang pugat ng misail na may buong karga ng langis, na tanging isang frigate lamang mula sa Pilipinas ang pangunahing tagabantay. Ito ang pinakawalang isip na desisyon na narinig ko. Ngunit walang pagpipilian ang aking amo. Maraming barkong pandigma mula sa mga bansang kanluranin ang napinsala at kinailangang umalis para ayusin. Walang bakanteng barko na kayang magbantay ng isang kargamento sa oras na ito maliban sa kanila. Kapitan Victor, may nakita ang radar na barkong pandigma na patungo sa atin. Ang boses ng opisyal ng barko ay sumingit sa aking pag-isip. Kinuha ko ang binokular upang tingnan ang dilim at manipis na usok sa ibabaw ng tubig. Sa abot tanaw, nakita ko ang maitim na silweta ng isang barkong pandigma na humahawi sa alon, papalapit sa amin ng marilag. Ang disenyo nito ay para mabawasan ang radar signature at ang mga antena nito ay puno ng modernong sensor at electronic system. Kahit mayroon akong pagtatangi, kailangan kong aminin na ang BRP Jose Rizal ay mukhang kahanga-hanga. Hindi ito mukhang luma o lipas sa panahon tulad ng lihim kong inisip. Ngunit iyon ay panlabas na anyo lamang. Ang pagkakaroon ng magandang barko ay hindi nangangahulugang mayroon silang instinct ng isang mamamatay tao o sapat na determinasyon upang harapin ang uhaw sa dugong marebelde sa kipot na ito. Ibaba ko ang binokula at huminga ng malalim. Sige, mga Gino, sabi ko sa aking mga tripulante sa tulay ng barko, dumating na ang ating babysitter. Sana hindi sila umiyak at humingi ngang umuwi pagkarinig ang unang pagsabog. Ilang tripulante ang naktawa ng mahina. Pareho kami nang iniisip. Lahat kami ay pamilyar sa kalupitan ng dagat. Mas pinagkakatiwalaan namin ang mga baril ng aming security team sa barko kaysa sa defense system ng barkong pandigma na hindi namin pamilyar. Kumikislap ang signal lights mula sa Filipino frigate na may Morse code, bumabati at nagpapatunay ngang pagkakakilanlan. Ito ay isang katahimikan na punong tensyon. Ang buong mundo ay nakatingin sa kipot na ito. Ang balita, pag-atake sa EMEA kargamento ay ipinapalabas ng live sa buong mundo. Alam kong kung matamaan ang aming barko, ang apoy ay magniningning hanggang sa kalawakan at ang pangalan ni Kapitan Victor ay magiging tala lamang sa kasaysayan ng kabiguan. Ang radyo ay nagingay ngang mahina bago ko pinindot ang transmit button. Ito ang supertanker calling BRP Jose Rizal. Kinumpirma ang pagkakita. Handa na kaming maglayak, ngunit tandaan na pananatilihin ko ang bilis at ruta ayon sa aking nakikita. Sana makasabay kayo. Tapos na. Sinabi ko sa malamig na tono at kaagad na pinutol ang komunikasyon ng hindi naghihintay ng tugon. Wala akong pakialam sa diplomatikong kaugalian sa oras na ito. Ang tanging pakialam ko ay ilabas ang barkong ito at ang aking mga tripulante mula sa impyernong ito sa lalong madaling panahon. Ang hangin sa dagat ay lumakas, para bang babala ng paparating na bagyo. Ang gabing ito ang magiging pinakamahabang gabi sa aking buhay. Tumingin ako sa tubig sa harapan. Ang madilim na dagat na handang lunukin kaming lahat sa walang hanggang dilim. At ang aking tagagabay ay ang taong hindi ko man lang pinagkakatiwalaan. Ang radyo sa tulenga barko ay tumahimik sandali. Ito ay isang mahabang katahimikan na naramdaman ko ang pinte ng aking puso. Ngumiti ako mapala, iniisip na ang aking mapagmataas na salita at walang pakialam na kilos ay siguro ay nagpatahimik sa kanila. Ang maliliit na hugbong dagat ay madalas na nakakamali kapag nakaharap sa isang taong may maraming karanasan tulad ko. Ngunit pagkatapos, narinig ang tugon. Hindi ito sigaong galit. Hindi ito nerbiyosong boses. Ito ay isang patag, malamig, at nakakapanindik balahibong malakas na boses. Kapitan Victor, ito si Commander Santiago, ang commanding officer ng BRP Jose Rizal. Naunawaan ang iyong mensahe. Sinabi ngang boses sa malinaw na Ingles, walang peg-alinlangan o takot. Ang bawat salita ay binihkas ng dahan-dahan ngunit may diin, tulad ng talim ng scalpel na tumatama ng tumpa sa aking pagmamataas. Naunawaan ko ang iyong pag-alala, Kapitan Victor. Patuloy ni Commander Santiago. Ang kanyang boses ay walang bakas ng takot sa madugong sitwasyon sa paligid.
Ngunit sa tubig na ito, hindi na gumagana ang iyong lumang patakaran. Hindi ka naglalayag ng payapa sa isang pribadong lawa. Iginagabay mo ang pinakamalaki at pinakamabagal na target sa pinakamapanganib na lugar ng digmaan sa mundo sa kasalukuyan. Kinunot ko ang aking noo, nanginginig ang panga. Mahigpit kong hawak ang mikropono hanggang sa pumuti ang aking mabuko. Makinig ka, Commander. Sagot ko sa matigas at iritado na boses. Ako ay nagmamanehong barkong pangkalakalan sa buong karagatan. Mula pa noong hindi ka pa nakapagtapos sa akademya ng militar. Alam ko ang ritmo, limitasyon, at kaligtasan nege barkong ito ng mas mahusay kaysa kaninuman. Kung babawasan ko ang bilis tulad nega gusto mo, magiging isang nakatigil na target kami para sa mga rebelde upang paglaruan ng misil. At kung bibilisan mo ang takbo ayon sa iyong gusto, lalabas ka sa ilalim ng aming air defense umbrella. Mabilis na putol ni Commander Santiago. Ang kanyang masalita ay matalas at walang puwang para sa pagtatalo. Ang kanilang suicide drone ay hindi lumilipat ng diretso upang madaling mahuli ng iyong commercial na radar. Lumilipat sila malapit sa ibabaw ng tubig, umiwas sa sensor, nagtatago sa alon, at handang bumangga sa iyong engine room sa sandaling lumihis ka. Nagmulat ako ng bibig upang magtalo, banggitin ang aking heavily armed private security team sa barko. Ngunit hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na magsalita. Kapitan Victor, makinig ka ng mabuti. Lalong lumamig ang boses ni Santiago. Ang kapaligiran sa paligid ko ay tila na gelo. Ang misyon ko ay iligtas ang iyong barko sa koridor ng kamatayan na ito, hindi makipagtalo sa iyong napakataas na ego. Kung babaguhin mo ang ruta, kahit 1 degree lamang, o tataasan ang bilis, nang higit sa itinakda ko ng walang pahintulot, ituturing ko na tinatanggihan mo ang aming proteksyon at ipag-utos ko na bumalik ang barko kaagad. Sana ay maging matagumpay ka sa pagprotekta sa milyon-milyong bariles na langgis gamit ang rifle na iyong security team. Ang katahimikan sa tulay ng aking barko ay tahimik na parang sementeryo. Lahat ng tripulante at opisyal ay nakatingin sa akin. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ng banta na iyon. Ang maiwan sa gitna ang kipot ng Hormuz sa oras na ito ng walang pangunahing barkong pandigma na nagpoprotekta ay katumbas ng pagpunta sa tiyak na kamatayan, at lahat ng tripulante sa barkong ito ay lulubog sa ilalim ng dagat. Mahigpit kong kinagat ang aking panga hanggang sa sumakit. Ang ngiti ng pahamak sa aking mukha ay nawala ng tuluyan. Ang galit at kahihiyan ay sumiklap sa aking dibdib. Ang aking lalamunan ay tuyo. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso na punong insting ng pakaligtas, alam kong tama siya. Wala ng ibang pagpipilian kundi yumuko sa taong ito sa kanyang larangan ng digmaan. Naunawaan, Commander Santiago, sagot ko sa mikropono sa isang boses na halos ipinipilit. Sinusubukang lunukin ang aking pagmamataas ng mahirap. Pananatilihin namin ang bilis at distansya ayon sa iyong itinakda. Ikaw ang magabay. Mahusay, Kapitan Victor. Sundin ng mahigpit ang magautos. Tapos na. Ang tugon ay maikli, matalim, at kagad na pinutol ang signal na radyo. Ibinaksak ko ang mikropono sa stand. Isang matinding pakiramdam ngang pagkatalo ang namuo sa aking isip. Ako ay sanay na maging may kapangyarihan, ang pinakamataas na amongang karagatan na aking nilalayagan. Ngunit ngayong gabi, kailangan kong sumunod sa utos ng isang taong kakatwa ko lang hinamak ilang minuto lang ang nakalipas. Bawasan ang bilis. Panatilihin ang ritmo na naayon sa kanilang frigate, utos ko sa opisyal ngang barko sa isang iritado na boses. Masdan ng mabuti ang radar screen, bawat pulgada. Kung may lumipat na sa agol, iulat mo sa akin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang BRP, Jose Rizal, ay lumapit at pumwesto sa harapan ng aking supertanker ng maingat at tumpak. Sa gitna ng dilim, ang hulihan ng kanilang barko ay naging tanging sentro ng aking atensyon. Ikinakalat nila ang isang hindi nakikitang air defense umbrella upang takpan kami. Kahit hindi ko sila lubos na pinakakatiwalaan, hindi ko may tatawa na ang mahigpit na disiplina at determinasyon ni Commander Santiago ay nagbigay sa akin ng nakatagong pakiramdam ng kaligtasan. Sa kabila nito, ang aking pagmamataas ay hindi madaling sirain. Nakatayo ako, nakakrus ang aking mga braso.
nakatitig sa frigat na iyon na may mapanyuring mata. Malalim pa, rin akong naniniwala na kapag lumala ang sitwasyon, kapag bumukas ang impyerno at sumugot ang mga drone, magpapanik sila. Ipapakita nila ang kanilang kahinaan at sa huli, ang aking pagmamatas ang mananaig. Nagsimula ang aming konvoy na lumubog sa dilim ng kipot ng Hormuz. Sa makabilang panig ay ang tubig na puno ng panganib. Ang hangin ay mainit at mahalumigmig. Halos hindi makahinga. Nagsisimula pa lang ang habing ito. Ang aming konvoy ay lumubog sa pinakamakitid na bahagi ng kipot ng Hormuz. Ang tubig dito ay parang lig ng bote na pumipiga sa takot ng bawat isa sa barko. Ang dilim sa labas ay pininturahan ng makapal na usok. Hindi lamang ito natural na ulap, kundi alikabok ng digmaan na lumulutang mula sa baybayin. Ang hangin sa paligid ay mainit at malakit. Malamig na pawis ang dumaloy sa aking kamiseta, kahit na ang air conditioning system sa tulay ng barko ay buong lakas na gumagana. Walang nagsalita ni isang salita. Ang katahimikan ay nakakapanindik balahibo. Tanging ang humuhuni na tunog ngang dambuhalang diesel engine sa ilalim ngang aming mapaa. Ang mahinang tunog ngang alon na humahampas sa bonggang barko ang naririnig. Naglakad ako pabalik-balik sa tulay ng barko na may pagkabahala. Ang aking mamata ay nakatitik sa walang laman na dilim sa harapan. Ang pagmamataas na mayroon ako kanina ay naksimulang mapalitan na pakinhat at primal instinct na pagkaligtas. Alam kong ang ganitong katahimikan ay hindi tanda ng kaligtasan, kundi pagpigil ng hininga ng isang mangangaso bago sumugod. Ang tahimik na dagat na ito ay nagtatago ng daan-daang, libu-libong mata na nakatiti sa amin mula sa hindi nakikitang baybayin. Alam nga, rebelde na nandito kami at naghihintay lang sila ngang pinakamainam na sandali upang kumilos. Kapitan, may nakita ang radar na kakaiba. Ang boses na opisyal ng barko ay biglang bumali sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nangingini ng bahagya, hindi niya maitago. Mabilis akong lumapit sa radar screen. 2 o 3 maliliit na birding tuldok ang kumikislap sa gilid ng screen sa starboard side ng barko. Lumitaw lang sila sa isang iglap at pagkatapos ay nawala, tulad ng masasamang espiritu na gumagambala sa amin ngayong gabi. Ano iyon? Barkong pangisda? Isang kawan ng ibon? O isang error sa sensor system? Mabilis kong tanong. Ang puso ko ay nagsimulang bumilis. Hindi ko sigurado, Kapitan. Ang signal ay pabago-bago. Masyado itong mabilis at malapit sa ibabaw kam tubig. Baka ingay lang alon, paliwanag ng opisyal ng barko, ngunit nakita ko ang malalaking butil ng pawis na bumubuo sa kanyang noo. Natatakot siya tulad ko. Mag-ghost signal ang tawag namin dito sa maritime military circles. Baka kalat lang na lumulutang sa tubig o mas masahol pa, baka isang kawan ng suicide drone na lumilipat ng malapit sa tubig upang maiwasan ang pagtuklas. Walang nakakaalam ng totoo hanggang sa masyado ng malapit upang magawa ang anuman. Ang supertanker na ito ay may timbang na daan-daang libong tonelada. Ang biglaang pagliko o pagpepreno ay imposible. Kami ay isang dambuhalang nakatigil na target. Kinuha ko ang binokular at tumingin sa starboard side. Sinubukang imulat ang aking mga mata upang hanapin ang anumang anomalya sa ulap. Ngunit nakakita lang akong walang hanggang dilim na nagtatago ng panganib. Binalikan ko ang monitor na nagpapakita ng larawan ng BRP Jose Rizal. Ang barkong pandigmangang Pilipinas ay nanatili sa distansya at nagpatuloy sa paggabay sa harapan ng matatag, tahimik, walang babala. Walang tawag sa radyo. Si Commander Santiago at ang kanyang matripulante ay nanatiling kalmado. Ang kanilang katahimikan ay lalo lamang nagpainit ng aking loob. Hindi ba nila nakikita ang mag-ghost signal na ito sa kanilang sistema? O ang kanilang radar system ay napakasama kaya wala silang matuklasan? Nagsimula akong magduda sa kakayahan ng hukbong dagat na ito muli. Ang takot na kumakain sa aking puso ay nagtula sa akin na mahanap ng scapegoat upang ibuhos ang aking pagkainis. Ipagutos sa lahat ng pribadong security team sa barko na pumunta sa battle stations. I-disengage ang safety ng lahat ng armas na yon. Utos ko sa pamamagitan ng internal public address system. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong koridor. Buksan ang lahat ng high-powered flashlight.
I-scan ang ibabaw ng tubig sa paligid ng barko. Kung may makita kang anumang kakaibang gumagalaw at nagbabanta, pinapayagan kang magpaputok ng babala kaagad ng hindi naghihintay ng utos. Ang matinding liwanag mula sa dose-dose ng flashlight ay sumiklap sa ibabaw na tubig sa paligid ng aming supertanker. Ang security team na nakaposisyon sa iba't ibang punto ay nakatayo ng matigas. Hawa ang kanilang nga rifle at light machine gun, nakatitik sa pader ng dilim. Sila ay mga dating sundalo na nakaranas ng maraming digmaan, ngunit ang paharap sa hindi nakikitang kaaway sa gitna ng madilim na dagat ay labis na nakakapanghina ng kanilang loop. Lahat ng nasa barko ay alam na ang mga light machine gun ay walang kakayahang pigilan ang mga anti-ship missile. Mabagal at pahirapan ang paglipas ng bawat segundo. Ang bawat sandali ay tila isang oras. Ang mag-go signal sa radar screen ay patuloy na lumilitaw at nawawala. Nagpapataas sa aming nerbiyos hanggang sa punto ng pagkabali. Pakiramdam ko ay naglalakat ako sa isang manipis na lubid na nakabitin sa isang malalim na bangin na hindi nakikita ang ilalim. Ang pahinga ng bawat isa sa tulay ng barko ay bumibigat at nahihirapan. At pagkatapos, biglang, ang static sa radyo ay humina. Ito ay isang maingay na static na nakakasakit sa tenga. Hindi ito anumang uri ng komunikasyon, kundi isang senyales ng electronic jamming sa military frequency. Ang ilang electronic system sa barko ay nagsimulang magpakita ng mga abnormalidad. Maraming monitor screen ang kumikislap ng mabilis at sunod-sunod. Mabilis akong bumaling upang tingnan muli ang pangunahing radar screen. Ngayon, hindi na 2 o 3 berdeng tuldok ang narun, kundi mahigit 10 tuldok ang biglang sumiklap ng sabay-sabay. At lahat sila ay mabilis na papalapit sa amin mula sa lahat ng direksyon. Ang katahimikan ay nawakas na. Nagsimula na ang bagyong ang kamatayan sa Hormuz at ang aming supertanker ay nasa gitna mismo ng target. Mahigpit kong kinuyom ang kamao hanggang sa dumugo ang aking makuko sa palat. Malamig na pawis ang dumaloy sa aking laikot. Ngayong gabi, bukas na nga ang pintuan ng impyerno para sa amin. Ang tunog na emergency alarm ay umalingaw-naw ng malakas sa buong tulay na barko. Ang matinis na tunog nito ay bumalot sa aking pandinig. Ito ang tunog ng kamatayan na pinakakinatatakutan ko sa aking buhay. Ang radar screen na dati ay may ilang berdeng tuldok lang ay ngayon ay kumikislap ng parang paputok sa isang pagdiriwang. Dose-dose ng ilaw ang mabilis na papalapit sa aming supertanker mula sa lahat ng direksyon mula sa harap, gilid at likod. Kumikilos sila ng hindi kapani-paniwala ang bilis. Humahawi sa ulap ng usok ng Persian Gulf ng walang awa. Ang buong mundo na dating madilim at tahimik ay pinira-piraso ng kaguluhan. Sa isang iglap, mga suicide drone, fast attack boat lahat sila ay dumarating. Sigaw en opisyal en barko sa boses na puno en takot. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na kamay sa monitor screen na may dilat na mata sa takot. Kinuha ko muli ang binokular. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang pilitin ang aking mamata na maghanap. Ang papalapit mula sa abotanaw ay isang bangungot na may katawan. Isang kawan ng maliliit na unmanned surface vehicles, USV, na may mataas na lakas na pampasabog ang tumatalbog sa alon, papalapit sa amin. Nag-iwan ng mahabang puting bakas sa madilim na ibabaw ng tubig. Sa itaas, isang humuhuni na tuno na parang isang kawan ng dambuhalang bubuyo ang umalingaw-ngaw. Ito ay isang kawan ng kamikaze drone na lumilipat ng mababa sa ibabaw ng tubig upang maiwasan ang aming radar system. Putukan sila, pigilan sila, sigaw ko sa pamamagitan ng public address system. Ang mikropono sa aking kamay ay basang-basang ng malamig na pawis. Nawala ko na ang lamig na ipinagmamalaki ko. Ang tanging natira ay ang primal instinct na lumaban para mabuhay. Matapos ang aking utos, umalingaw-ngaw ang tunog ng light machine gun at assault rifle mula sa lahat ng panik ng supertanker. Ang mabala ay sumiklap sa dilim, nagiwan ng mahabang linya ng ilaw. Ang aking pribadong security team ay walang pakundangang nagpapaputok sa dilim. Ang tunog ng gabasyong tanso na bumabagsak sa metal na sahig ay tumakip sa tunog ng alon. Ngunit ang kanilang pagsisikap ay tila paggamit ng maliit na sangga upang ihinto ang malaking troso. Ang drone at fast boat ng mga rebelde ay maliliit, mabilis, at nagzigzag ng hindi mahulaan.
Karamihan sa mga bala ay pumalya sa target at bumagsak sa tubig ng walang saysay. 2 o 3 drone lang ang tinamaan at sumabog sa himpapawid. Nagiging orange na bola ng apoy na kumikislap sandali bago mawala. Kapitan, hindi kaya aiming light arms ang maito. Masyado, silang marami. Sigaw nga, head ng security team sa pamamagitan ng radyo. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ngang pag-asa. May tunog nga pagsabog na sumingit sa linya. Senyales na ang kapahamakan ay papalapit sa aming barko. Nakatayo ako ng matigas sa gitna ng tulay ng barko. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa aking puso. Ang supertanker na ipinagmamalaki ko ay ngayon ay isang dambuhalang target na hindi makagalaw ng maayos. Masyado itong malaki, masyadong mabagal, at masyadong mahina upang labanan ang ganitong uri ng swarm attack. Kami ay hindi naiba sa isang malaking elepante na kinakagat ng kawan ng makamanda na langgam. Nakatingin ako sa papalapit na apoyng labanan. Ang pagmamataas na mayroon ako sa aking sarili ay ngayon ay walang saysay at kahabag-habag. Nakakamali ako sa lahat ng oras. Minamaliit ko ang kalupitan ng kipot ng Hormuz. At ngayon ay babayaran ko ang pagkakamaling iyon sa buhay ng lahat ng tripulante at sa barko na nakakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang matinding presyon ay tumama sa starboard side ng dambuhalang supertanker nang inginig ang buong barko. Nawalan akong balanse at bumagsak sa metal na sah. Isang nakakabinging tunog ng pagkapunit ng metal ang sumunod, kasama ang tunog ng fire alarm na sumingit, kasama ang dating sirena ng babala. Umikot ang mundo, ang gamoy na usok at pulbura ay mabilis na lumukop sa tulay na barko. Iulat ang pinsala. Anong nangyari? Nagpatangay ako sa pagbangon, sinusubukang balansehin ang aking sarili. Maipit na hawa ang gilid ng mesa. May mainit na dugo ang dumaloy mula sa sugat sa aking noo. Bumangga ang isang fast boat sa starboard side malapit sa harap. Kapitan, may sunog, ngunit sa kabutihang palad ay hindi pa nakakarating sa pangunahing tangke ng langis. Ulat ng opisyal ng barko. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay maputla, walang kulay. Ngunit iyon ay unang tama lang. Kapitan, marami pa ang papalapit. Bumaling ako upang tingnan ang monitor. Ang nakita ko ay halos ikinamatay ko. Ang ikalawang along na mga mandirigma ng kamatayan ay papalapit sa amin. Sa pagkakataong ito, dumating sila sa anyong anti-ship missile na inilunsad mula sa isang platform sa baybayin. Ang orange na apoy ay lumabas mula sa likod ng missile na niningning sa dilim ng dagat. Tumpa nilang inilok ang init mula sa engine ng aming barko. Alam kong walang rifle ang makakapigil sa missile na ito. Ang tunog ng ngayapa ay tumatakbo sa buong barko. Ang nasigawan ng utos ay naghalo sa tunog ng kaguluhan. Ilang tripulante ang umalis sa kanilang posisyon at tumakbo upang maganap kang taguan. Kahit alam nilang wala ng lugar sa barkong ito ang ligtas. Ang kaayusan at disiplina na dating itinayo ko ay gumuho sa isang iglap. Nang harapin ang tiyak na kamatayan, ang lahat ay nagpakita ng kanilang takot. Hindi ako naiba. Nakatayo ako, nanginginig, sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa misile na lalong lumalaki sa aking paningin. Sa isang iglap na iyon, naisip ko ang BRP Jose Rizal. Naalala ko si Commander Santiago at ang kanyang malamig na babala. Tinanggihan ko sila, inalipusta ko sila. Ngunit ngayon, sa sandali na ang kamatayan ay nasa harap ko, ang imahe sa aking isip ay nagsasabing iniwan na nila kami. Ano ang kayang gawin ng isang maliit na hukbong dagat laban sa impyerno na buong lakas na nagbubukas? Diyos ko, tulungan kami, bulong ko sa aking sarili. Ang boses ko ay nanginginig. Mariin kong ipinikit ang aking mamata. Pinakawalan ang lahat. Tinanggap ang hindi maiwasang kapalaran. Ang dilim ay malapit nang lunukin ako ng lubusan. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Ang aking katawan ay nanginginig. Naghihintay ng kamatayan na papalapit sa anyongang nakamamatay na missile. Ngunit ang napakalakas na pagsabog na inaasahan kong dudurog sa akin at sa tulay ngang aking barko ay hindi nangyari sa puntong ito. Ang matinding presyon ay tumama sa ibabaw ng tubig sa starboard side na sinundan ng tunog ng paghampas ng tubig at isang malaking alon na tumama sa barko.
Namulat akong mata na may labis na pagkalito. Ang aking paghinga ay mabilis. Ang aking matainga ay umalingaw-ngaw pa rin mula sa malakas na tuno na kakalipas lang. Tumingin ako sa sirang bintana patungo sa dek ng barko. Ang imahe na lumitaw ay ang pinakamalaking pagkatalo. Ang pribadong security team na aking inupahan sa mataas na presyo ay ngayon ay nakalat at nakpanik. Ang madating mersenaryo na dating nayayabang tungkol sa kanilang mga nagawa ay ngayon ay iniwan ang kanilang mga armas at tumatakbo para sa kanilang buhay. Tumalon sila upang magtago sa ilalim ng barko. Iniiwan ang mga machine gun at defense railings na walang tao at hindi pinapansin. Ito ay isang de facto na pag-abandona sa barko. Iniwan ako at ang natitirang mga tripulante na harapin ang impyerno ng mag-isa. Ngunit ang pinakamasama ay hindi patapos. Nang sinubukan kong tingnan ng mabuti ang starboard side, sa gitna ng usok at orange na ilaw mula sa apoy, nakita ko ang silweta ng isa pang barkong pandigma. Ito ay isang destroyer mula sa pinaksamang puwersa ng iba't ibang bansa na lumulutang sa malayo mula pa sa simula. Sila ay bahagi ng security network na lihim kong pinakakatiwalaan na maging aming kalasal sa oras ng kagipitan. Ngunit ang nakita ko sa binocular ay nagpalamig ng aking dugo. Sa halip na magsimulang magpaputok upang pigilan ang mga puwersa, nakamatayan o ikalat ang kanilang anti-aircraft umbrella upang protektahan ang convoy. Ang barkong pandigma na iyon ay mabilis at marahas na lumiko. Ibinabalik nila ang kanilang bow, pinapabilis ang kanilang engine hanggang sa buong lakas. Naglilihang puting alon sa likod ng barko. Tumakas sila sa lugar patayan. Iniwan nila ang kanilang posisyon, tinalikuran ang kanilang tungkulin, at higit sa lahat, trinaydor nila kami ng pinakamalamig sa sandaling ang krisis. Ang kanilang duwak na pagtakas ay lumihang isang malaking puwang sa linya ng depensa sa starboard side. Ang convoy formation na dating maingat na inilatag ay gumuho sa isang iglap. Ang marbelde na naghihintay ng matalino ay hindi nag-aksaya ng oras. Binago nila ang direksyon ng kanilang drone at fast attack boat. Lahat sila ay mabilis na papalapit sa butas na iniwan ng barkong pandigma ng ibang bansa. Ang dambuhalang supertanker ko ay naging isang walang laban na target. Ito ay parang inalis ang isang kalasag at binuksan ang dibdib upang tanggapin ang talim ng berdugo. Maduwag, paano ninyo nagawa ito? Sumigaw ako ng buong lakas sa galit at kawalan ng pag-asa. Ibinagsak ko ang aking kamao sa control panel ng radar screen hanggang sa sumakit ang aking mga buto. Ito ba ang mapuwersa na mundo na dati kong hinahangkan? Ito ba ang tapang na pinaniniwalaan ko at pinanghawakan sa buong buhay ko sa paglalayag? Sa oras na dumating ang totoong buhay at kamatayan, pinili nilang iligtas ang kanilang sarili at iwan ang iba upang harapin ang kamatayan ng walang awa. Sa radar screen, ang pulang signal ay kumikislap ng mas mabilis at mas mabilis hanggang sa naging solidong pulang marka sa screen. Ang bagong alon ng missile at mga USV na may bomba ay papalapit na. Sa pagkataong ito, wala nang anumang balakid na nakaharang. Ang dagat sa paligid ay puno ng dagundong engine at ang matinis na tunog ng maarmas ng digmaan na humahawi sa hangin. Tumingin ako sa paligid ng tulay ng barko. Marami sa aking matripulante ang nakaluhod, umiyak ng walang pag-asa. Ang ilan ay nagdarasal sa Diyos na may nanginginig na boses, isang panalangin ng walang pag-asa. Ang sirena ng alarma ay patuloy na sumisigaw, nakikipagpaligsahan sa tuno ng fire alarm mula sa starboard side. Ang maitim na usok ay nagsimulang lumukop sa mga ventilasyon. Ang hangin sa tulay ng barko ay mainit at puno, ang amoy ng sunog na insulation na natutuna. Ang kaguluhan sa paligid ay tila bumagal sa aking pakiramdam. Ito ang sandali kung saan natanto ng mga tao na dumating na ang huling oras. Alam kong walang silbi ang pagsuko sa mga walang awang rebelde sa kipot ng Hormuz. Hindi sila nangangailangan ng hostage. Gusto lang nila ang kapahamakan, ngunit ang aking isip ay blanko. Sinubukan kong abutin ang nanginginig kong kamay sa radyo upang magpadala ng huling signal ng tulong o kahit na ipahaya ang pag-abandona sa barko. Ngunit ang aking madaliri ay nanginginig kaya hindi ko kayang pindutin ang anumang button. Kinaina ng takot at kawalan ng pag-asa ang aking kaluluwa. Ang dating katahimikan ay naging malayo na lamang na alaala.
ipinikit ko ang aking mata muli. Sa pagkataong ito, hindi upang maghintay ang kamatayan, kundi upang tanggapin ang malupit na katotohanan na ang aking sariling pagmamataas at pagiling ay naghatid sa lahat sa kanilang katapusan. Tinanggihan ko ang tulong mula sa mga taong tapat sa kanilang tungkulin dahil lamang sa pakiling sa lahi at ipinakatiwala ko ang aking pag-asa sa mga duwag na may magandang pangalan lamang. Nararapat lamang sa akin ang ganitong kahabag-habag na katapusan, ngunit ang aking inosenteng tripulante ay hindi nararapat na makasama sa kapahamakan. Nakatitig ako sa radar screen sa huling pagkakataon. Ang signal ngang kamatayan ay wala ng 3 milya ang layo, tapos na ang lahat. 3 milya, 2 milya, 1 milya. Ang nakamamatay na misal ay napakalapit na halos nakita ko na ang maapoy mula sa thrust nozzle nito sa sirang bintana ng tulaing barko. Huminto ang aking pahinga. Ang aking katawan ay matigas na parang isinumpa. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, pinigilan ang bawat kalamnan upang maghanda sa matinding impact na dudurog sa akin at sa barkong ito upang maging kalawang at abo. Ang tuno nga armas ng digmaan na humahawi sa hangin ay umalingaw-ngaw, sumisigaw ng malakas hanggang sa halos mapunit ang aking eardrum. Ito ang kanta ng kamatayan na magiging huling tuno na maririnig ko sa buhay na ito. Pinakawalan ko ang lahat, sumuko sa hindi maiwasang kapalaran. Ngunit ang mundo ay hindi humuo sa aking barko. Boom! Boom! Ang malakas na pagsabog ay umalingaw-ngaw ng tuloy-tuloy at matindi. Nanginginig ang ibabaw ng tubig. Ngunit hindi ito tunog ng pagkasira sa supertanker. Ito ay tunog na pagsabog na nakmula sa tubig sa harapan ko. Nagmulat ako nga, mata na may labis na pagkabigla. Ang imahe na lumitaw sa aking harapan ay nakakuha ng lahat ng hangin sa aking baga. Ito ay isang imahe na lampas sa imahinasyon at mananatili sa aking alaala magpakailanman. Sa gitna ng uso ng apoy at mga labi ng pagkasira, lumitaw ang BRP Jose Rizal na parang isang kabalyerong nakasuot ng bakal na sumugot mula sa impyerno. Hindi sila tumakas. Hindi nila kami iniwan tulad ng lihim kong inakala sa aking masamang isip. Sa halip, inutusan ni Commander Santiago na paikutin ang baong kanyang frigate at matapang na sumugot sa harapan. Inilagay ang buong barkong pandigma sa pagitan ng marupo na supertanker at ng mapuwersa ng kamatayan na papalapit. Ginamit nila ang kanilang barkong pandigma kasama ang buhaing daan-daang tripulante nito bilang kalasak para sa amin nang walang takot sa kamatayan. Ang kalangitan na dating madilim ay ngayon ay maliwanag sa ginintuang liwanag parang araw. Ang Phalanx CE-West Close-in Weapon System na may 6 na bariles ng barkong pandigma ng Pilipinas ay umaling-aungaw sa isang kahangahangang tunog. Naglabas itong libu-libong balang depleted uranium armor-piercing rounds kada minuto, sumasampa sa kalangitan. Lumilihang makapal na padang bakal at apoy na hindi kayang lampasan ng anumang bagay. Ang mga anti-ship missile na mga rebelde na sumugot ng balif ay dinurog sa himpapawid, sumasabog sa maliliit na piraso. Ang mainit na piraso ng metal at orange na bola ng apoy ay bumagsak sa ibabaw ng tubig sa paligid namin, parang isang maganda ngunit nakakapanindig balahibong bagyo ng apoy. Hindi lang iyon. Ang vertical launch system sa deck ng frigate ay bumukas. Ang mga surface-to-air missile ay umakyat sa kalangitan ng supersonic speed, nagiwan ng mahabang puting usok. Tumpa nilang tinarget ang mamukamikaze drone na sumusubo lumipat ng mababa upang maiwasan ang radar. Ang mga paputok ng kamatayan ay namulala sa kalangitan ng gabi. Ang mga drone ay isa-isang pinabaksak sa dagat. Ang kahangahangang kapangyarihan ay inilabas ng buong buo, walang awa, at matalim. Nakatayo ako ng nakanganga, ang aking mabinti ay nanginginig kaya halos bumagsak ako sa sahig. Sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa labis na pagkabigla, pahanga, at kahihiyan na bumalot sa aking isip. Ang hukbong dagat na dati kong minamaliit at kinutian na tanging marunong magpakita na, watawat at walang karanasan, ay ngayon ay nagpapakita sa akin ng totoong kahulugan ng isang profesional na sundalo. Mayroon silang disiplina na perpekto sa bawat detalye, may koordinasyon na walang kapintasan, at may matinding desisyon sa isang iglap ng buhay at kamatayan.
Ang kanilang tapang ay higit pa sa kayang isipin ng ordinaryong tao, habang ang dating mersenaryong kanluranin sa aking barko ay iniwan ang kanilang armas at tumakas para sa kanilang buhay na parang duwag. Ang tripulante ng hukbong dagat ng Pilipinas ay nanatili, nakikipaglaban sa impyerno ng walang urong sulong. Tinitigan nila ang kamatayan sa harapan ng may matatag na tingin. Ang pagmamataas na mayroon ako ay dinurog hanggang sa wala na dahil sa imahe ng sakripisyo sa harapan ko. Napatanto ko sa sandaling iyon na hindi ako karapat-dapat sa kanilang proteksyon ni kaunti man lang. Gayunpaman, hindi pa lubos na nasa aming kamay ang tagumpay. Bagamat karamihan sa mga missile at drone ay nawasak, hindi pa tapos ang kaguluhan. Ilang fast attack USV ang nakalusot sa pader na bala na barkong pandigma ng Pilipinas. Pinago nila ang kanilang target at mabilis na papalapit sa starboard side na supertanker. Ang mga light machine gun sa dek na aming barko ay wala ng kumukontrol. Napakalapit na nila, halos nakikita ko na ang may team na bomb tank na nakakabit sa paligid kanilang barko sa liwanag apoy. Ang pagbangga na ito ay tutusok sa pangunahing tangke ng langis at gagawing isang higanteng firebomb ang barkong ito sa gitna ng dagat. Habang magbubukas akong bibig upang sumigaw ngang babala, sa kawalan ngang pag-asa, biglang umalingaw-naw ang ingay ngang makina ng helikopter sa itaas namin. Isang dark gray na Seahawk helicopter ang mabilis at tahimik na bumaba. Isang makapal na lubid ang inihulog sa dek ng aking barko na walang depensa. Maraming may team na figura na may kumpletong armas ang mabilis at tumpak na bumaba, parang anino ng kamatayan. Ang close quarters combat para sa huling hininga ay malapit ng magsimula. 6 na may team na figura ang bumaba mula sa Seahawk helicopter na lumulutang sa gitna ng bala at usok. Sila ang Naval Special Operations Command, NAVSOCOM, o kilala sa mundo bilang Philippine Navy SEALs. Sa sandaling dumampi ang kanilang combat boots sa dek ng barko, wala silang sinayang na segundo upang makipon ng lakas. Walang nagpakita ng panik. Walang nag-alinlangan. Mabilis at tahimik silang kumalat sa mga strategic points ng starboard side ng barko, parang isang kawan ng lobo na nangangasong ang biktima. Ang pagkakaiba sa pagitan nila at ng aking pribadong security team ay parang langit at lupa. Habang ang mga mersenaryong kanluranin ay iniwan ang kanilang mga armas, tumatakbo para sa kanilang buhay, at nagtatago ng nanginginig sa ilalim ng barko, ang grupo ng sundalong Pilipino ay tumakbo papalapit sa kamatayan. Inilapag nila ang kanilang malalaking sniper rifle at general-purpose machine gun sa gilid ng railing. Inilok ang target sa mga unmanned fast boat na papalapit na. Bang! Bang! Ang tunog, anti-material sniper rifle ay umalingaw-gaw. Hindi ito walang taros na pagpapaputok tulad ng ginawa ng aking matauhan, kundi isang malamig, rhythmic at nakakapanindig balahibong tumpak na pagpapaputok. Ang armor-piercing bullet ay humawi sa hangin at tumama sa engine ng unang fast boat. Sumasabog ito sa isang bolang apoy sa gitnang dagat. Ang barkong iyon ay umikot at kaagad na lumubog. Ngunit mayroon pang 2 nakaligtas sa intercept at mabilis na papalapit. Wala silang 100 metro ang layo. Sa dagat, ang distansyang ito ay napakalapit. Huminto ang pintik ng aking puso. Ipinikit ko ng mariin ang aking mamata, hawak ang aking ulo, naghihintay ngang pagsabo na dudurok sa barkong ito sa maliliit na piraso. Gayunpaman, sumiklab ang tunog ng general-purpose machine gun ng mga SEAL. Nakatayo sila sa gilid ng railing, hindi lumilihis, hindi yumuyuko. Ang bala ay tumama sa ikalawahan fast boat, binubutas ito sa lahat ng dako. Sumabog ito bago pa makarating ng 50 metro sa aming barko. Ang matinding shockwave at napakalaking tubig ay bumagsak sa deck ng barko. Basang-basa ang lahat. Ngunit ang huling barko ay nakalusot. Dumiretso ito sa blind spot ng barko. Napakalapit kaya walang sinuman ang makakapagpaputok ng bala sa tamang oras. Sa isang iglap na iyon, nakita ko ang isang sail na tumalon sa balakid, tumakbo sa gilid na railing sa pinakamapanganib na punto.
Itinuro niya ang kanyang assault rifle sa balikat, inasinta sa pamamagitan ng scope ng tahimik sa gitna ng nanginginig na barko at mga pagsabog sa paligid. Binitawan niya ang gatilyo ng isang beses lamang. Tumpak na tumama ang bala sa fusang bomba sa fastboat na iyon. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, ang pinakamalakas na narinig ko sa aking buhay. Isang dambuhalang orange na bola ng apoy ang umakyat sa kalangitan, nagniningning na parang araw. Ang matinding presyon ay tumama sa starboard side ng supertanker ng napakalakas kaya lumihis ang barko. Ang sirang bintana sa tulay ng barko ay nakapira-piraso, bumaksak na parang ulan. Natumba ako sa control panel at bumagsak sa sahi. Ang aking mata nga ay umalingaw-ngaw kaya wala akong marinig kundi ang mahaba, matinis na tunok. Ang buong mundo ay umiikot at malabo. Sinubukan kong kumurap upang alisin ang alikabo, usok at dugo na dumadaloy sa aking mata. Ang aking katawan ay masakit sa lahat ng dako. Akala ko ay namatay na ako o ang barko ay lumulubog. Ngunit nang dahan-dahan akong tumayo at tumingin sa paligid ng tulay ng barko, naroon pa rin ito. Ang supertanker ay lumulutang pa rin. Ang makapal na steel hull ng barko ay sapat na malakas upang makayanan ang pagsabo na malayo. Nakaligtas kami. Bang! Ang tunog ng pagsipa sa pinto ng tulay ng barko ay umalingaw-ngaw. Dalawang sail sa kumpletong armadura na may maarmas na nakakabit sa balikat ang mabilis na sumugot sa silid. Mabilis silang tumingin sa bawat sulok. Sinusuri ang kaligtasan sa isang seryoso at handa sa laban na paraan. Pagkatapos, isa sa kanila ang nagbaba ng baril at dumiretso sa akin. Lumuhod siya sa tabi ko, na nakaupo, sa sahig na walang lakas. Nakamaskara siya na itim na balajlawa, tanging ang kanyang tahimik at matalim na mga mata ang nakikita sa pamamagitan ng kanyang tactical goggles. Sa kanyang balikat, mayroong Philippine flag patch. Hinawakan ng sundalong iyon ang aking balikat gamit ang kanyang kamay na may makapal na guantes at nagsalita sa malinaw na Ingles, ngunit sa malambot at matatag na boses, Kapitan Victor, ligtas ka na, ang lugar na ito ay nasa ilalim ng aming kontrol. Wala nang dapat katakutan. Ang masalitang iyon ay simple, ngunit tumama ito sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Ang aking pinipigilang emosyon ay bumaksak. Hindi ako umiyak dahil sa takot o sakit, kundi umiyak ako dahil sa labis na kahihiyan. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay bumalot sa akin na parang isang malaking alon. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Tiningnan ko ang watawat ng Pilipinas sa kanyang balikat. Ang taong ito at ang kanyang makasama ay ipinahama ang kanilang buhay, tumalon sa gitna ng bala at pagsabog, upang protektahan ang buhay ng isang matandang kapitan na kakatwalang nilang hinamak ilang oras na ang nakalipas. Dati kong itinutring na pangalawang antas lamang sila, mga baguhang sundalo sa aking paningin. Ngunit ngayong gabi, pinatunayan nila na sila ang totoong bayani. Mga bayani na hindi kailangang magyabang, hindi kailangang humingi nga atensyon, ngunit kapag kailangan ng mundo, handa silang tumayo bilang kalasag para sa mga inosente ng walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan akong tumango. Walang salitang lumabas sa aking bibig, tanging katahimikan at lubos na pagsuko. Ang pagmamataas na pinasan ko sa buong buhay ko ay nasuno ng lubusan kasama ang apoy sa kipot na Hormuz. Ngayong gabi, alam kong hindi pa tapos ang gabi. Ang labanan ay patuloy pa rin. Ngunit sa gitna ng dilim at amoy ng usok na apoy, hindi na ako natatakot dahil alam kong pinoprotektahan ako ng pinakamalakas at kagalang-galang na mandirigma ng dagat. Ang huling alon ng pagsabog ay dahan-dahang nawala sa dilim, iniwan lamang ang mahinang tunog ng baluktot na metal at ang tuloy-tuloy na tunog ng alon na humahampas sa supertanker. Ang amoy ng suno na pulbura at langis ay nananatili sa hangin, ngunit hindi na ito ang nakakatakot na amoy ng kamatayan. Ito ang amoy ng labanan na kakalipas lang. Nakaupo ako sa sahig ng tulay ng barko na punong basak na salamin, nakatingin sa mga sundalong sail ng Pilipinas na nanatili sa kanilang posisyon. Hindi sila nagdiriwang ng tagumpay, walang malakas na sigaw ng kagalakan. Tanging katahimikan at mahigpit na pagtupad sa tungkulin ang nagpabilib sa akin na hindi ako makapagsalita. Muling nakipag-ugnayan si Commander Santiago sa radyo.
Ang kanyang boses ay nanatiling pata at matatak tulad ng unang beses naming nag-usap. Walang bakas ng pakapagod o takot. Kapitan Victor, ito si Commanding Officer ng BRP Jose Rizal. Iulat ang kalagayan ng pinsala ng iyong barko ngayon. Ang aking medical at engineering team ay handang sumama kung kailangan mo. Sinubukan kong ipunin ang aking nakalat na pag-iisip. Pinilit kong tumayo sa nanginginig kong mabinti. Commander, mayroon kaming pinsala sa starboard side at ilang bahagi ng accommodation, nungit matatag pa rin ang pangunahing istruktura. Ligtas ang langis. Huminga ako ng malalim bago magsalita sa nanginginig na boses. Salamat. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Itabi mo muna ang iyong pasasalamat, Kapitan. Sagot ni Commander Santiago. Marami pa kaming trabaho. Hindi pa 100% ligtas ang lugar na ito. Babantayan ka namin hanggang sa pinakaligtas na tubig. Tumingin ako sa radar screen muli. Ang berdeng tuldok ngang BRP Jose Rizal ay nanatiling maliwanag sa harapan namin. Sila ay tila isang pader ng bakal na hindi magagapi. At nang tumingin ako ng mas malayo, sa malayong abot tanaw, nakita ko ang signal lights ng barkong pandigma ng ibang bansa na iniwan kami. Lumulutang sila ng ilang milyang layo. Ligtas sa lugar na malayo sa panganib. Ang galit sa aking puso sa kanila ay napakalaki, ngunit ito ay napalitan ng awa. Ang yaman at kapangyarihan na dating ipinagyayabang nila ay ngayon ay tila walang kabuluhan at walang halaga kumpara sa tapang at sakripisyo na nakita ko mula sa hukbong dagat ng Pilipinas. Naglakad ako sa bintana en tulay en barko, nakatingin sa frigate en Pilipinas na lumulutang sa tabi namin. Ang ilaw mula sa kanilang deck ay nagniningning sa gitna en dilim. Nakita ko ang matripulanteng Pilipino na masipag na nagtatrabaho. Ang ilan ay inaayos ang weapon system. Ang ilan ay sinusuri ang kaayusan. Ang bawat galaw ay puno ng disiplina at profesionalismo na hindi ko kailanman inakala na makikita ko mula sa hukbong dagat na minamaliit ko. Ito ang katotohanan na kailangan kong tanggapin ng may sakit at kahihiyan. Sa buong buhay ko, hinuhusgahan ko ang mga tao batay sa reputasyon at panlabas na anyo. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ng mga bansang makapangyarihan na mas pinahahalagahan ang personal na interes kaysa sa tungkulin. Ngunit sa pinakamadilim at pinakapanganib na gabi, ang mataong tumayo sa tabi ko, ang mataong napapakita ng kanilang buhay bilang kalasak para sa akin ay ang mataong pinabayaan ko sa lahat ng oras. Bumaling ako upang tingnan ang sundalong seal na kasama ko pa rin sa tulay ng barko. Tumango siya sa akin ng mahina, isang pampatibay loob. Ang pakiramdam ngang pasasalamat na bumabalot sa aking dibdib ay higit pa sa kayang ilarawan ng anumang salita. Alam kong mula ngayon, ang aking pananaw sa mundo ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang pangalan ng BRP Jose Rizal at ng hukbong dagat ng Pilipinas ay mananatili sa aking puso bilang simbolo ng tunay na dangal at tapang. Ang tagumpay ngayong gabi ay hindi lamang ang pagpapanatili sa barko at langis, kundi ang pagbabago sa puso ng isang taong puno ng pakiling tulad ko. Ang aming convoy ay patuloy na gumagalaw sa gitna ng kahangahangang katahimikan, patungo sa mas ligtas na kinabukasan na iginagabay ng mga tunay na bayani. Ang unang sinang bagong araw ay nagsimulang sumilay sa abot tanaw. Nagbibigay ngang kulay ginto sa dagat ng Persian Gulf sa gitna ngang natitirang usok. Lumabas ako sa deck nega tulay, nega barko. Nilalanghap ang hangin nega, umaga na may amoy nega, asin at sunog na metal. Ang imahe na lumitaw sa harapan ko ay isang malungkot na katotohanan. Ang malabi ng dose-dose ng drone at fast attack boat ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. Parang isang sementeryo ng bakal na iniwan pagkatapos ng piging ng kamatayan. Tinitigan ko ang mga yupi at maitim na mansa sa starboard side ng aking supertanker. Ito ang mga sugat ng alala na nagpapaalala sa akin na muntik na kaming maging bahagi ng sementeryo na ito. Ang katahimikan ay bumalik muli, ngunit hindi ito ang nakakapanindig balahibong katahimikan ng nakaraang gabi, kundi isang katahimikan na puno ng pagsusuri sa sarili. Bumaling ako upang tingnan ang BRP Jose Rizal na nanatiling lumulutang sa tabi namin ng marilag. Ang sikat na araw ay sumasalamin sa kulay abo na barko
na mukhang mas matatag at kahanga-hanga kaysa sa unang beses kong nakita. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso nang maalala ko ang mamapanlait na salita na aking binikas. Ang aking pagmamataas noon ay tila hangal at walang muwang. Biglang umalingaw-ngaw muli ang radyo. Sa pagkakataong ito, hindi boses ni Commander Santiago, kundi ang boses mula sa destroyer ng bansang makapangyarihan na iniwan kami kagabi. Sinubukan nilang makipag-ugnayan sa boses na nagunwari na normal. Ito ang destroyer, calling supertanker at BRP Jose Rizal. Napansin namin na ang sitwasyon ay lumiliwanag na. Kami ay bumabalik sa posisyon upang suportahan kayo. Nagtawa ako ng mapakla. Umayat ang galit sa aking dibdib hanggang sa nanginginig ako. Mabilis kong kinuha ang mikropono nang walang pakialam sa anumang kaugalian. Suporta, bakit? Noong papalapit na ang mga misail sa amin, noong nabubukas na ang impyerno, nasaan kayo? Tumakas kayo at iniwan kami upang mamatay sa gitna ng dagat. Huwag kayong magsalita tungkol sa suporta ngayon dahil ang nagligtas sa amin, ang tumayo at humarap sa kamatayan ng walang urong sulong, ay ang hukbong dagat ng Pilipinas na ito lamang. Tumahimik ang kabilang linya sandali bago sinubukang ipaliwanag ang kanilang strategic safety at standard operating procedure para sa distansya. Ngunit hindi na ako nakinig. Pinutol ko ang signal ng walang pag-aalinlangan. Alam kong ang reputasyon ng barkong iyon at ng duwag na kapitan na iyon ay magiging usapan ng buong mundo sa lalong madaling panahon. Ang balita ng labanan sa Kipot ng Hormuz ay ipinapalabas sa lahat ng pangunahing media sa buong mundo. Ang video footage mula sa CCTV sa aking barko na nag-record ng lahat ng pangyayari ay magiging mahalagang ebidensya upang ipakita sa mundo kung sino ang tunay na ginto at kung sino ang peke. Tumingin ako sa tulay ng barko ng BRP Jose Rizal. Nakita ko si Commander Santiago na nakatayo roon. Hindi siya lumabas upang humingi ng hustisya o batikusin ang barko na tumakas. Nagpatuloy lang siya sa kanyang tungkulin ng tahimik at may pinakamataas na dangal. Ang kanyang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sigaw. Ito ang pagmamalaki ng isang sundalo na isinasaalang-alang ang misyon at buhay ng mga inosente higit sa lahat. Ang aking pagkatalo ngayong gabi ay lubos. Natalo ako sa aking sariling pakiling, natalo ako sa aking kamangmangan. At higit sa lahat, natalos ako sa kabutihan at kadakilaan ng puso ng Pilipinong ito. Bumalik ako sa tulay na barko. Nakatingin sa aking madya opisyal na nagsimulang magtrabaho muli ng may kumpiyansa, lahat sila ay pinausapan ang galing ng gasil at ang kapangyarihan ng barkong, pandigmang Pilipinas ng may pagalang. Kami ay papalabas na sa mapanganib na lugar. Ang dagat sa paligid ay nagsimulang lumawak at huminahon. Ngunit sa aking puso, nanginginig pa rin ako sa pagsisisi. Kinuha ko ang logbook ng barko at nagsimulang itala ang mga pangyayari ng pinakamahabang gabi. Hindi ko lang isinulat ang tungkol sa pag-atake o pinsala, kundi isinulat ko ang pangalan ng BRP Jose Rizal. Isinulat ko ang tungkol sa walang katumbas na tapang, at isinulat ko ang tungkol sa pinakamahalagang aral sa aking buhay na ang dangal ay hindi sinusukat sa laki ng bansa o sa reputasyong naipon, kundi sinusukat sa tapang na manindigan sa oras na ang lahat ay tumatalikod. Tumingin ako sa watawat ng Pilipinas na kumakway sa tuktok ng poste ng frigate na iyon sa gitna ng sikat ng araw. Ito ang pinakamagandang tanawin na nakita ko sa aking 30 taon sa paglalayag. Nangako ako sa aking sarili na habang may hininga pa ako, ikukuwento ko ang kadakilaan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa lahat ng aking makakasalubong, upang malaman ng mundo na sa isang sulok ng pinakapanganib na karagatan, mayroong maatunay na mandirigma na laging nagtatanggol sa hustisya. Sa huli, ang malalim na asul ng Indian Ocean ay muling lumitaw sa aking paningin. Nakalampas na kami sa mapanganib na kipot ng Hormuz ng ligtas. Ang tensyon na pumiga sa aking puso sa loob ng maraming oras ay nawala. Iniiwan lamang ang pagod na puno ng pagmamalaki. Nakatayo ako sa tulay ng barko na ngayon ay puno ng sugat mula sa labanan, ngunit ito ay masugat ng dangal. Nakita ko ang BRP, Jose Rizal, na nagsimulang bumagal upang maghanda sa paghihiwalay at bumalik sa kanilang susunod na misyon.
Sa gitna ngang naknining na sikat ang araw ngang bagong umaga, ang barkong pandigma na iyon ay tila isang larawan ngang isang tagapagtanggol na Diyos na kararating lang mula sa pagpapalaya sa isang masamang demonyo. Kinuha ko muli ang mikropono. Sa pagkakataong ito, hindi nanginginig ang aking kamay sa takot at ang aking boses ay hindi puno ngang pakiling tulad ng unang araw. Huminga ako ng malalim, sinusubukang ayusin ang masalita na nakmumula sa kaibuturan ng aking puso. Commander Santiago, ito si Kapitan Victor. Tumahimik ako sandali, sinusubukang kontrolin ang aking nanginginig na emosyon. Narating na namin ang separation point. Ako at ang lahat ng tripulante ay nagpapasalamat ng buong puso sa iyo at sa iyong na tripulante. Kailangan kong aminin ng walang hiya na marami akong paninira sa inyo. Ngunit ngayong gabi, tinuruan ninyo ako kung ano ang tunay na tapang. Ang disiplina at determinasyon nega hukbong dagat, nega Pilipinas, ay isang bagay na hindi ko panakita sa anumang lugar sa mundo. Tahimik sandali bago sumagot ang boses ni Commander Santiago. Ang kanyang boses ay nanatiling malambot at malamig, hindi nakbago. Kapitan Victor, salamat sa iyong papuri. Ngunit para sa amin, hindi ito tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan upang manalo. Ginagawa namin ang tungkuling ito upang protektahan ang kaligtasan ng kapwa-tao para sa dangalngang hukbong dagat ng Pilipinas at para sa watawat na nakagit sa aming balikat. Ang iyong kaligtasan ang pinakamalaking gantimpala para sa misyon na ito. Habang nagsasalita siya, nagsimulang umandar muli ang Seahawk helicopter sa deck ng aking barko. Ang 6 na sundalong SEAL na nagprotekta sa aking buhay ay lumabas sa railing. Bumaling sila patungo sa tulay ng barko. Ang sundalo na nakipausap sa akin kagabi ay itinaas ang kanyang kamay sa isang marilag na pagbati. Hindi ako bumati ng parang sundalo dahil hindi ako sundalo, ngunit pinili kong yumuko ng dahan-dahan at matatag. Ito ay isang pajukongang paggalang mula sa kaluluwangang isang tao para sa mga bayani na nagligtas sa kanya. Umakyat sila sa kalangitan at bumalik sa barkong ina. Iniwan lamang ang gosno hangin na dumadaan sa aking mukha. Tiningnan ko ang ganinong BRP Jose Rizal na dahan-dahang lumilit sa abot tanaw. Ang barkong ito ay hindi lamang nagatid sa supertanker sa impyerno, kundi binago nito ang isang tao magpakailanman. Maring pinuring buong mundo ang mga kanluraning kapangyarihan. Ngunit mula ngayon, sasabihin ko sa lahat na sa pinakamadilim na araw sa kipot ng Hormuz, sa araw na nanginginig at natatakot ang buong mundo, mayroong isang hukbong dagat mula sa isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya na nanindigan ng matatag na parang bundok at mas matapang kaysa kaninuman sa internasyonal na karagatan. Ang pangalan ng hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi na lamang pangalan sa isang ulat, kundi ito ay isang bagong alamat na isinulat ng dugo, disiplina at sakripisyo. Tumingin ako sa malawak na dagat sa harapan. Ang hangin sa dagat ay humawi sa sugat sa aking noo. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nagpapaalala ito sa akin na buhay pa ako. At nabigyan akong pangalawang pagkakataon sa buhay dahil sa kabutihang loob ng mandirigma mula sa kapuluan ng Pilipinas. Paalam, Commander Santiago. Paalam, BRP Jose Rizal. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano ang isang tunay na bayani at salamat sa pagpapahayag ng karangalan ng Pilipinas sa buong mundo ng may labis na pagmamalaki. Hindi ko malilimutan ang gabing ito hanggang sa huling hininga ko.